Kayo mga kaibigan, kumusta po ang ating araw? Ano po, ngayon po ay maulan pa rin dito sa amin. Hindi naman po tuloy-tuloy malakas na ulan, pero yung ambon po ay tuloy-tuloy. At ngayong umaga nga po ay subukan ko magbasa ng salita ng ating Panginoon para po maipagpatuloy natin ang ating Bible reading. Upang sa ganun po ay mayroon po kayong marinig. Kagabi po ay magdamag po akong inubo mga kaibigan, wala po akong tulog. Hirap po kapag may ubo ang tao. Nawa hindi ako ubugin sa oras na ito habang binabasa po ang salita ng Diyos. At sa awa po ng ating Panginoon sa kanyang gabay at patnubay, ay muli po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Levitico chapter 26. Mga kaibigan, simulan ko na po ha. Mga pagpapala sa magiging masunurin, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyusan o magtatayo ng mga inukit na larawan o haliging sagrado o mga batong hinugisan upang sambahin ako si Yahweh. Igalang ninyo ang mga araw ng pamamahinga at ang aking sanktuaryo. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang mga utos ko, uulan sa kapanahunan at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy. Ano pat nakaraan na ang pitasan ng prutas at taniman na uli ay gumigiik pa kayo, sagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Madali ninyo silang malulupig. Pagpapalain ko kayo, kayo'y unlad at darami. Hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo sa dami ng inyong aanihin. Nag-aani na kayo uli, ay laon pa rin ang kinakain ninyo. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo kaya't wala na kayong dapat ikaya sa inyong kapwa bansa. Mga parusa sa pagsuway. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutupad sa mga utos ko, kung ipagwawalang bahala ninyo ang aking kautusan at di ninyo tutupdin ang lahat kong mga utos, kung sisirain ninyo ang aking tipan, bigla kong paghahariin sa inyo ang takot, darating sa inyo ang lagnat at peste. Mandalabo inyong paningin at hindi kayo makakakain, hindi ninyo pakikinabangan ang inyong mga tanim, pagkat kakainin ng inyong mga kaaway. Pababayaan ko kayong malupig nila, ipailalim ko kayo sa kapangyarihan ng mga napupuot sa inyo. Ano pat kakarimot kayo ng takbo kahit walang humahabol. Kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo makinig, 7 ibayo ang parusang igagawad ko sa inyong mga kasalanan. Parurusahan ko kayo dahil sa katigasan ng ulo, hindi ko kayo bibigyan ng ulan at matitigang ang lupa. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal, pagkat hindi maaanihan ang inyong itinanim at hindi mamumunga ang inyong mga halaman. Kung tuloy pa rin ang inyong paglaban sa akin, 7 ibayo ang pahirap na ipaparanas ko sa inyo. Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga kawan. Iilan sa inyo ang matitira at maghahari ang lungkot sa buong lupain. Kung magmamatigas pa rin kayo, 7 ibayo pa ang parusang ibabagsak ko sa inyo. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo at marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa aking tipan. Makapagtago man kayo sa mga muog, padadalan ko kayo roon ng peste. Kaya ilalagak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Magdadahop kayo sa pagkain, ano pat iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Ang pagkain unti-unting irarasyon sa inyo at hindi kayo mabubusog. Kung sa kabila nito hindi pa rin kayo magbabago, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at parurusahan ko kayo ng makapitong ibayo. Ang karning kakainin ninyo'y laman ng inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga dambana sa burol ng dambana
Ng dambanang sunugan ng kamanyang, itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyusan. Wawasakin ko ang inyong mga lungsod, pati ang mga sanktuaryo, at di ko pahalaghan ang mga handog ninyo. Sasalantain ko ang inyong mga lupain, anupat mamamangha ang mga kaaway ninyong sasakop niyon. Uusigin ko kayo sa tabak at mangangalat kayo sa lupain ng mga hintel. Maiiwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lungsod. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo'y bihag sa ibang bansa. Makapapahinga nga ang inyong lupain di tulad ng kayo'y naroon. Ang mga maiiwan doon ay paghahariin ng matinding takot, anupat may malalaglag lamang na dahon ng kahoy ay magkakandarapa na sila sa pagtakbo. Magkakadagan-dagan sila sa katatakbo na parang habol ng taga. Gayong wala namang humahabol, hindi ninyo may papagtanggol ang iyong sarili sa mga kaaway, malilipol kayo sa lupaing iyon. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga magulang. Malalaman nila na sila at ang kanilang mga magulang ay lumaban sa akin, kaya pinabayaan ko sila at ipinasakop sa mga kaaway nila. Ngunit, kung sila'y magpakumbaba at magbabalik loob sa akin, aalahanin ko ang aking tipan kay Jacob at Isaac. Ang tipang ibinigay ko kay Abraham, aalahanin ko rin ang kanilang lupain. Ngunit, paalisin ko muna sila roon sa gayon, makapapahinga ng lubusan ang lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Gayunman, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang kaaway. Baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ang aking tipan sa kanila. Ako si Yahweh. Alalahanin ko sila alang-alang sa tipan ko sa kanilang mga ninunong inilabas ko sa Ehipto. Nasaksiyan ito ng mga hintil at ginawa ko upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok ng Sinai sa pamagitan ni Moises. Levitico chapter 27. Last na po ito ng chapter ng Levitico. Mga batas tungkol sa paghahandog. Sinabi pa ni Yahweh, Moises, sabihin mo sa mga Israelita, kung may mamamanata kay Yahweh na maghandog ng tao, iyon ay tutubusin ng ganito. Kung lalaki, mula sa 20 hanggang 60 taon ay 50 pirasong pilak ayon sa timbangan ng sanktuaryo. At 30 piraso naman kung babae mula sa 5 hanggang 20 taon, 20 piraso kung lalaki at 10 naman kung babae. Mula sa 1 buwan hanggang 5 taon, 5 piraso kung lalaki at 3 naman kung babae. Kung mahigit na 60 taon ang edad, 15 piraso kung lalaki at 10 naman kung babae. Kung walang maitutubos dahil sa karalitaan, ang taong iyo'y ihaharap sa saserdote at ito ay magpapasya kung magkano ang itutubos ayon sa kanya ng may panata. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong italaga kay Yahweh. Hindi ito maaring palitan kapag pilit na pinalitan. Ang papalit at ipapalit ay parehong itatalaga kay Yahweh. Kung ang ipinangakong hayop ay di karapat-dapat ihandog kay Yahweh, dadalhin yon sa saserdote, hahalagahan niya ito. Ano man ang uri ng hayop at hindi matututulan ang kapasyahan ng saserdote. Kung tutubusin ang hayop, magdaragdag kayo ng halaga ng 5 parte ng hayop. Kung buhay naman ang ipinangako, hahalagahan ito ng saserdote ayon sa uri ng kayarian, at ang kanyang pasya ay hindi mababago. Kung gustong tubusin ng naghandog, babayaran niya ito ng may patong na 5 parte ng halaga niyon at mababalik sa kanya ang bahay. Kung ang isang lagay na lupang minana ang ipinangako, ang itutubos ay batay sa dami ng binhing ihasik. Doon 10 pirasong pilak sa bawat kabang sibada. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ng buo ang tubos nito. Ngunit kung ginawa matapos ang taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon. Bago dumating ang susunod na pagdiriwang, babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. Kung ang lupa ay ibig tubusin ng naghandog, babayaran niya ang takdang halaga, bukod sa ang patong na 5 parte.
ng halagang iyon. Kung hindi niya ito matubos at sa halip ay ipagbili sa iba, hindi na niya matutubos iyon. Pagdating ng taon ng paglaya, mauwi na sa mga saserdote ang lupang iyon tulad ng lupang itinalaga kay Yahweh. Kung ipinangako naman ay lupang binili at di minana, hahalagahan iyon ng saserdote ayon sa dami ng taon. Bago dumating ang taon ng paglaya, sa araw ring iyon, ibibigay ng nangako at pantubos bilang handog kay Yahweh. Pagdating ng taon ng paglaya, mababalik ang lupang iyon, ang lupang ito sa dating may-ari o sa kanyang tagapagmana. Ang halaga ng pantubos ay batay sa timbangan at sanktuaryo. Bawat pirasong pilak ay katumbas ng 15 gramo. Hindi maaring ipanata kay Yahweh ang panganay na hayop, maging baka o tupa, pagkat iyon ay talagang kanya. Ngunit kung iyon ay karumal-dumal, tutubusin ito ng may-ari sa takdang halaga at papatungan ng 5 parte ng halagang na yun. Kung hindi matubos, ipagbibili ito sa takdang halaga. Lahat ng itinalaga na kay Yahweh, maging hayop o lupa, ay hindi maaaring tubusin o ipagbili. Pagkat iyon ay mahalaga na sa kanya, hindi rin maaaring tubusin ang taong ipinamanata. Kailangan siyang patayin. Lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikapo, babayaran niya ito ayon sa kalakarang halaga at papatungan niya ng 5 parte ang halagang iyon. Lahat ng ikapong tupa o baka, bawat 10 hayop ay para kay Yahweh. Hindi yun dapat sagutin o siyasatin kung masama o hindi. Hindi rin maaring palitan, at kung mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong nakatalaga kay Yahweh, hindi na ito matutubos. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai upang tuparin ng mga Israelita. Ang bigat ng mga patakaran ng ating Panginoon. At dito po muna tayo magtatapos sa Levitico chapter 27. Ayan, 2 chapter lang po ang ating binasa kasi bukas po ay magsisimula na po tayo sa mga bilang. At maraming salamat po sa ating Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga tuntunin, mga patakaran, na kung atin pong ikumpara sa panahon natin ay napakagaan po ng ating panahon ngayon. Wala na pong mga baka na panghandog, mga tupa, mga toro o kung ano pa man. Ultimo yung buhay ng mga anak ay yun ang inihahandog kay Yahweh. Sa panahon po natin, ang atin lang pong kayang ihandog yung ating mga buhay, ang ating paglilingkod. At sa literal naman ng mga bagay, yung ating ikapo, ang ating mga love gift, ating mga nais na ihandog kay Yahweh. Kaya napakapalad po natin sa ating panahon, mga kaibigan, kasi binago at ibang-iba na po ang patakaran ng Diyos dito po sa New Testament, ay talaga pong ibang-iba na po ang patakaran ng ating Panginoon. Kaya po tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Diyos dahil every time po na tayo nagkasala, pumikit lang tayo at lumuhod at magsisi ng totohanan sa harapan ng ating Diyos. Ang Diyos naman natin ay handang magpatawad ng ating mga kasalanan. So yun lang po ang ating gagawin, na kapag tayo po humingi na ng tawad at pinagsisihan na po natin ang ating nagawang pagkakasala, ay talikdan na po natin yung lumang buhay natin. Magpatuloy na po tayo sa tamang buhay na si Kristo na po ang ating sinusundan. Kaya mga kaibigan, nawa po ay magpatuloy pa rin po tayo sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos upang malaman pa po natin ang mga lihim pa ng Diyos dito sa kanyang salita. At sabi ko nga, sa mga anak lang ng Diyos na kinakasihan ng banal na Espiritu Santo o sinasamahan ng banal na Espiritu Santo, ang makakaunawa ng kanyang salita. Dahil hindi po lahat ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Di po ba, sabi nga ng Panginoon, ang karunungan ng mundo ay ang karunungan ng mundo ay isang meron talagang term doon, o isang kahangalan sa harapan ng Diyos. Kumbaga hindi kasi nila nauunawaan. Kumbaga salamat sa Diyos dahil tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, hindi po natin kailangang mag-aral ng sobrang sikat na kurso para maunawaan
salita ng Diyos. Ayun pala, kamangmangan. Sabing ganun ng Panginoon. Sorry naman. Ang katalinuhan sa mundong ito ay isang kamangmangan sa harapan ng Diyos. Dahil marami pong matatalino na hindi po talaga nakakaunawa ng salita ng ating Panginoon. Kaya tayo po, mapalad po tayo na nagtsatsaga, nagsisikay, yan, nagbabaybay ng salita ng Diyos dahil tayo po ang binibigyan ng Diyos ng pangunawa sa kanyang salita. Kaya mga kaibigan, tuloy lang po ang buhay natin. Tuloy lang ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig at isa pamuhay. Maging doers po talaga tayo sa bawat salita ng Diyos na ating binabasa sa bawat araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa makikinig at nakinig na. Salamat po sa Diyos sa buhay ninyong lahat mga kaibigan. Purihin si Yahweh dahil siya ay mabuti. Purihin ang ating Diyos dahil siya ay buhay, makapangyarihan at totoo. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.